gear, 80, brake. Testing lang yan mga bossing. Marahan nga po yung ano ko nun eh, throttle. Yung iba kasi mabigla sa throttle eh, ganun eh. Ako hindi ganun ako eh. As much as I want na dyan po dumaan sa west, eh hindi ko itutuloy. Dito ako sa east dahil sa dulot at taglay na abala ng ginagawa po doon. Bagal doon. Dito ako sa east, sir. Nakaka-humble po ng pakiramdam kapag nakikita nyo ano eh, nagsosorry yung bawat isa. Ito sa mga driver, sa mga rider. Kunyari napasingit, as alam niya nakaalangan siya ng isang rider, so sorry siya. Nakaka-humble ng pakiramdam yan kasi parang naisip mo sana lahat ganun eh. Pak! Kita nyo po yun mga sir. Alam ko kasi na yung jeep, wala naman pong aabante ron. Lahat kami kakanan, pero nag-alangan ako kasi kumipot ho yung distansya ng ano ko eh, kaliwat kanan ko eh. Napaka-importante talaga ng experience sa pag-drive ng motor. Yun, yung pagiging experiencado. Kahit sabihin mo rin na ikaw eh experience na, bihasa ka na ano, sinasabi mo ng experiencado ka sa kalsada, hindi niya po masasabi ng aksidente. Tayo po mga bossing ay sama-sama maging mahinahon sa kalsada habang nagmamaneho ng mga pinapangarap natin motor na dumating sa buhay natin. Oo, yan ang iniisip mo eh. Patagalan kasi nasanay ka na dinadala mo yung pangarap mong motor, binabarubal mo na yung pagmamaneho, di ba? Dapat di ganun sir, di dapat ganun. Masimasin mo yan sir, ganyan o. Sir, ganyan. Itong throttle po, masimasin nyo yan o. Yan, lambing-lambingin nyo yung throttle niyan. Yan ho yung mga bagay-bagay na lagi-lagi sinasabi kahit ng unang panahon. Himas-himas lang o. Himas-himas lang ng throttle. Ang sarap niyan, hinihimas-himas mo yan ng ganyan. Himas throttle. Ganyan lang ho yung pag-abante at pag-arangkada ninyo sir. Wala nga pala akong nakalagay na gamit dahil binalik ko po yung top box sa likod. Kailangan eh. Kailangan talaga may top box ganitong mga panahon tag-ulan. Binalik ko po siya. Hindi ho kinaya ng powers eh. Medyo tumatagal kasi yung galawan pag nandito ho sa harapan. Hindi kagaya pag may top box ka, bukas salpak balik. O, bukas salpak suot. Naisip ko yan eh, yung pagsusuot ng kapote habang kalagitnaan, yung babagsakan ka ng ulan. Parang naisip ko paano ba gagawin yan, kaso wala na si ano sir eh, si ano po, Tony Stark. Wala na po siya, gagawa kasi siya nun eh. Hop, magkano ba, magkano? 59 XCS. Sayo ko muna, pwede pa to 3 bars. Doon ako sa kabila mamaya pa uwi. Kahit hanggat maaari ayoko rin po dumaan sa west pa uwi, pero dadaan ako dun mamaya kasi mas mura yung gas pala dun eh. Baka mamaya 56 na yun kapag gasolina. Ayan na nga po, bossing, di ba? Kapote suit sa kalagitnaan ng tag-ulan, kalagitnaan ng bagsak po ng ulan habang nagmumotor ka. Gagawin dapat yun ni Iron Man. In-announce po niya yun eh, tinelevise niya yun eh around the world na bakit palaging iron suit. Gagawa siya ng ano eh, kapote suit. Sobrang gaan daw nun sir eh, kaso namatay kasi siya. Ano po yun, pag pindot mo ng tak-tak sa dibdib din, parang yung ano, yung sa movie di ba, yung huling-huli sa Endgame ba yun, basta yun pinindot niya yung dibdib niya, tapos gumagapang na lang sa katawan yung ano, yung suit, gagapang yun eh mismo, pag pindot mo yun, nakasuot ka na. Sarap pag motor nun, wala nang abala. Dati yung pagsusuot po ng kapote ay flat. Yung pagsusuot po ng kapote dati, tinuturing ko rin na abala yan. Hanggang sa ngayon, hindi na. Kasama po yan sa pagmumotor. Dumadami rin pala yung mga ganito sir, yung mga estudyanteng nakamotor. Opo, may mga nagko-comment din sa akin ganyan. As a student, siguro mga 17 ka na sir na, kaya 18. Yan yung alam kong pwede ka na magmotor eh. Kakamotor na sila ngayon, tapos mga sniper, mga ganda kaagad mga motor nila. Big times eh. Pwede mong gawin yan eh idol kung estudyante ka pa lang. Opo, ipon-ipon ka na, yan, ganyan ngayon. Kung meron kang ano, extra income na pwedeng pagkaabalahan, isip-isip ko ng pagkakaabalahan mong kikitaan sir.
Tapos makabili ka ng motor pag 17-18 ka na. Sarap po nun eh, bossing. Eh, ginagamit ka na habang nagtatrabaho. Ay, nagtatrabaho, pumapasok sa school. Opo. Tapos maaga ka mamumulat sa disiplina ng pagiging isang driver. Naalala ko po kasi dati, pa-scooter kami, elementary, high school. Nauso kasi yung ganun eh. Yung kaibigan kasi namin, big time po yun eh. Drive kami. Yan, without knowing na lahat ng ginagawa namin eh hindi ho tama. Hindi ho tama yan. Nagmamaneho ng walang lisensya, mamaneho ng walang sapat na kaalaman, walang professional or matandang nag-guide sa'yo na nakakaalam na. Mali ho yun. Eh kahit mali yun ng mga panahon na yun, hindi po ganun kalalim ang usapin dati sa pag-aaral ng motor ng mga panahon noong 90s. Basta matuto ka dyan, sige, drive ka dyan. Ngayon ho kasi mga bossing, hindi natin pwede pabayaan na magmaneho na lang kung sino-sino. Marami pa dyan, pa-drive lang. Kinukonsinti pa ng nakatatanda, magulang o mag-anak. Dali mo, manahiyuhin mo yan. Sa probinsya ho, tingin ko marami-rami pa. At mas okay naman siguro din doon kasi hindi naman ganito ka-crowded. Kagaya niyan, sarap pa nga mag-practice sa probinsya at tataob ka lang sa lupain. Dito pag tumaob ka, dali ka sir. Yan po wala na si Tony Stark. Hindi na magagawa yung kapote suit na in-announce niya dati. Kaya bili tayo ng natin, kapote natin. Kahit yung mura lang. Hindi naman laging uulan sir. Uulan sa isang linggo, isa lang o dalawa. Huwag lang tayong tutukan po ng bagyo. At malamang isang linggo tayo mag-aapote, umuwit, pumasok. Kahapon may aksidente dito, bossing. Kahapon. Paano ba naman? Natanaw ko kasi sila dito ako nakapwesto noon natanaw ko pabalik sila. Pero hindi po ganito ka-traffic, doon po yung sa sukat Tapos bilang umiskid yung sniper 150 po yung sniper niya. Tapos kabanggaan niya is scooter na hindi ko na maalala kung ano. Yung pong driver ng scooter nakatayo, pero yung driver ng sniper inadaganan po yung bandang paanan niya ng motor niya. Kita ko, huminto ako Sabi niya, pakitanggal to. Sabi niya ganun sir Tapos yung driver ng scooter nakatayo lang, nakapamewang ho. Sabi ko ng driver ng scooter, wala na, nangyari na eto na, nandito na to Sabi niya ganun. Hindi ko lang ba't niya sinasabi yun. Fresh na fresh pa yung pagkakatumba nila nun wala, hindi na kami bumaba. Dumiretso na kami. Yung pong side nila, dun ho sa kanilang lane, nagsihintuan naman yung mga motor at tinulungan naman ho. Nakita ko lang ho yung pain dun ho sa driver ng sniper na iangat daw dahil marami siyang karga, bossing marami po siyang kargang mga kahon-kahon, baka magdi-deliver yun ganun Tapos yung nakabanggaan niya ganun marami rin hong kahon. Yan ho yung mga pakaiingatan natin ng todo-todo kapag tag-ulan sir Kahapon meron pang ang gasolina yata dito sa tinataha ko po, makintab ma-rainbow gas yun. Madulas ho yung pag ganun ma-rainbow hanggang sa makarating ako Muntinlupa. Ganda na po ng kalsada dito nagsimula yung napakasakit na alikabok sa ilong yung mga nakaraan. Pero meron pa natitira doon konti. Napakaaluan magmotor kapag maganda kalsada Huwag nyo na po muna sisirain to sir huwag muna. Tapos kagabi pa pala mga sir, may nakahinto ho dito sa mismong spot na to. Sumenyas po siya sa gitna, ganyan, tigil sabi niya. Pag ganito kami, nalaglag yung kadena. Kaya bago ako pumasok ngayon, nag-adjust ako. Parang gusto ko nang gawin sa kadena ko, every 500 mag-adjust. Kasi pag nauunat na yung kadena, kagaya ho na ito sa akin, syempre 4 na taon na siya mas parang ang bilis niya na lumuwag. Or baka meron hindi nakakaalam na pag nag-a-adjust ka ng kadena, merong parting mahigpit at meron pong parting maluwag. Doon ho kayo mag-a-adjust sa parte ng masikip. Nakalimutan ko na, parang dito yata 1 inch yung slack. Kung susundin mo yun kasi tansya-tansya at alam ko naman mga bossing. Yan, nag-adjust po ako kanina bago ako pumasok. Munti ko pa makalimutan kasi nagugas akong motor Sorry ako kay sir kasi hindi rin niya ako napansin. Yan, ganyan lang mga humbling moment na nakikita po ninyo dito sa pagmumotor ko araw-araw. Pag nagmumotor tayo, akala kasi natin minsan kampante na po tayo kahit sanay na tayo magmotor. Minsan di na tayo napapalingon sa kaliwat kanan. Ayan po, puro pag-iingat at mga kwentong kaganapan sa pagmumotor. Ayan, sumesenyas yung angkas. Si Kuya, sumesenyas siya sa akin ng padaan What a humbling moment.
Magaan sa pakiramdam eh, kaya ang sarap po banggitin yung mga mababait na tagpo sa kalsada. Pangit kasi yung angasan sa kalsada eh. Bihira naman na yan ngayon sa mga nakamotor, pero kaya sabi mong bihira, meron pa rin. Tapos siya nga pala mga sir, eh kasi merong segundo, minuto, oras, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon na lalabas ho ang mga nagtatanong tungkol sa motor natin. Maganda po ba yung sniper? O maganda po bang mag-scooter? Yung tanong doon is magmamanual or mag-scooter. Ganun pa rin sir. Makina, mas matipid ho si manual. Kapayapaan ho ng bulsa ang maibibigay sa inyo ng manual mga bossing. Hindi naman ganun kalayo diferensya niya. Nagbabanggit lang po ako ulit. Parang ano yan eh, yung dalawa pong katangian na basic ng dalawang motor na yan. Sa manual, pasilip-silip ka lang ng kadena mo. Kagaya ko, nag-adjust lang ako, diba sir? Pag sa scooter, pag ikaw po eh nagpabaya at naputulan ng belt, yan, merong ano yan, kapiranggot na abala kasi mapapaklas ka pa niya bossing. Tapos yun na nga atin, sa dami po ng mga pointers ng mga nagmamotovlog, isa-isahin ninyo, manood na kayo ng manood, sigurado po makakapag-decide kayo. Basta ako, naka-manual po ako dahil ito ang gusto ko, ang gusto ng aking puso't isipan. Yung pagme-maintain ko dito sa motor na to, kahit umuulan araw-araw ko rin nililinis. Iba ho kasi yung dumi ni sniper mga sir, kapag napuputikan at nauulanan sa araw-araw. Madumi po siyang tignan. At hanggang ngayon eh, nandun pa rin yung puso ko ng pagiging metikuloso sa motor na to. Kaya lang gustuhin ko man na maging in pristine condition, maging parang bagong bago. Eh sinabi kong ano nakaraan, imposible po yun. Araw-araw ako nagmumotor mga bossing, hindi ko mapapanatili or may poprolong ko lang, luluma po ito dahil araw-araw ko itong ginagamit. Napakaswerte na lang at meron po kaming bubungan sa bahay at meron kaming bubungan sa parking. Araw-araw natutuluan doon, kaya araw-araw di po ang lilinis. Papakita ko rin to, angat na to. Ayan o, yan, umangat na. Natagtag sa biyahe yan eh, kasi sa pagiging perfectionist ko na sa pagkakabit po niya ng 1 billion% na kabisado ko na. Nakita ko yan nung isang araw na nakaangat. Yan, kaakalog siguro sa biyahe nga. Ayan lang naman po ulit mga bossing na naikwento ko ngayon. Nandito na naman ako sa Muntinlupa ulit po mga bossing. Munting parkingan at ako po doon gusto ko. Sana wala doon, walang tulo doon. Ayun, bukas oh. Tignan, wala na akong nakaraan na itong mahiwagang ticket na to eh. Bayad tuloy ako 300. Gaganda ng mga tabi ko. ADV, gusto ko yan. Raider, gusto ko yan. Pinaka gusto ko sa lahat, PG1. Ring, gusto ko yan. Motor po yan ni Motochard. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat.